Sinabihan sila na magiging mga Diyos sila. Sa halip, naging pinaka-nakakatakot na sandata na nagawa ng sangkatauhan sila, mga lalaking ginawang guided missiles. Pinag-uusapan natin ang mahigit 4,000 batang pilotong Hapon na sinadyang ibagsak ang kanilang mga eroplano. Sa mga barkong alyado, tinapos ang kanilang buhay sa proseso. Isang taktika na napaka-desperado, napaka-nakakakilig, na nagbago ng naval warfare magpakailanman. Napakamapanira na lumubog ito ng 47 barkong alyado at nasira ang mahigit 300 pa. Ipapakita natin sa inyo kung paano nangyari ito, kung ano ang nagtulak sa mga lalaking ito sa kanilang kamatayan, at kung bakit ang psikolohikal na pakikidigma na isinagawa nila ay kasing nakamamatay ng pisikal na pagkasira na kanilang dulot. At narito ang isang bagay na hindi alam ng karamihan. Ang kwento ng kamikaze ay hindi nagsimula sa ikalawang digmaang pandaigdig. Nagsimula ito mahigit 700 taon na ang nakakaraan sa isang bagyo na naniniwala ang mga Hapon na ipinadala ng mismong mga Diyos. Noong 1274 at muli noong 1281, inilunsad ni Mongol Emperor Kublai Khan ang malalaking hukbong dagat ng invasyon laban sa Japan. Ang mga puwersang Hapon ay kulang sa bilang at walang kayang gawin, nakaharap sa isa sa pinakakahindik-hindik na makinarya ng militar sa kasaysayan. Ngunit naganap ang isang di kapani-paniwalang bagay. Sa parehong pagkakataon, tumama ang mga bagyo sa mga hukbong dagat ng Mongol. Sinira ang libu-libong barko at nilunod ang 10,000 mga sundalo. Tinawag ng mga Hapon ang mga bagyo na ito na kamikaze, ang banal na hangin. Naniniwala na ang mga Diyos ay nakialam upang iligtas ang kanilang tinubuang lupa. Ito ay naging pundasyon ng mito sa kulturang Hapon, na sa pinakamadilim na sandali ng bansa, ang mga supernatural na puwersa ay babangon upang pangalagaan ito. Sumulogin sa 1944 at natagpuan ng Japan ang sarili nito sa isa pang desperadong sitwasyon. Isa na magpapalabas muli sa sinaunang pangalang ito, para sa isang layuning hindi naisip ng sinuman. Noong Oktubre 1944, ang sitwasyon para sa Japan ay mapanganib. Ang Pilipinas ay malapit ng mahulog. Ang mga puwersang Amerikano ay papalapit na sa mga home island. Ang hukbong dagat ng Japan ay winasak sa mga labanan tulad ng Midway at Leyte Gulf. Ang kanilang mga bihasang piloto ay halos lahat patay na, at ang pagsasanay ng mga bago sa parehong antas ay nangangailangan ng mga taon na wala silang taglay. Ang mga kumbensyonal na pag-atake laban sa mga Amerikanong carrier ay naging suicide missions na rin. Ang mga walang karanasang piloto ay pinapatay bago pa man sila makarating sa kanilang mga target. Ang mga commander ng Hapon ay nakaharap sa isang malupit na kalkulasyon. Kung mamamatay ang mga piloto kahit papaano, bakit hindi gawing may kwenta ang kanilang mga kamatayan? Bakit hindi gawing sandata ang eroplano mismo? Hindi ito desisyong ginawa ng walang pag-iingat. Nilabag nito ang bawat prinsipyo ng pag-iisip militar kung saan pinoprotektahan mo ang iyong mga asset at tauhan para sa patuloy na pakikipaglaban. Ngunit ang desperasyon ay nagpapalago ng inobasyon, at ang iminungkahi ni Vice Admiral Takejiro Onishi noong Oktubre 1944 ay isang bagay na hindi pa nakita ng mundo. Opisyal na organisadong suicide attacks bilang karaniwang doktrinang militar. Ang unang organisadong unit ng kamikaze ay nabuo noong Oktubre 20, 1944. Si Lieutenant Yukio Seki, isang 23 taong gulang na bihasang piloto, ay pinili upang pamunuan ang Shinpu Special Attack Corps, ang unang opisyal na eskwadron ng kamikaze. Nang hiniling na mag-volunteer para sa misyon, sinabi raw ni Seki, "Mangyaring italaga ako sa posisyon." Ngunit pribadong sinabi rin niya sa isang reporter, malungkot ang kinabukasan ng Japan kung napilitan itong patayin ang isa sa pinakamahusay na piloto nito. Hindi ako pupunta sa misyong ito para sa emperador o para sa imperyo. Pupunta ako dahil inutos sa akin. Ito ay sumasalamin sa komplikadong katotohanan ng kamikaze. Hindi lahat sila ay mga panatikong sabik na mamatay. Marami ay mga mapag-isip na batang lalaki na nakulong sa pagitan ng tungkulin, karangalan ng pamilya, presyo ng kapwa, at mga utos mula sa mga nakakataas sa isang kulturang ginawa ang pagtanggi na halos imposible.
Pag-usapan natin kung ano talaga ang naging katulad ng maging isang pilotong kamikaze. Una, ang proseso ng pagpili. Magtatanong ang mga komander para sa mga voluntaryo, ngunit ang pagboboluntaryo na ito ay hindi katulad ng iniisip ng mga kanluranin bilang kusang loob. Sa kulturang militar ng Hapon, ang pagtanggi kapag humingi ng mga voluntaryo ang iyong komandanteng opisyal ay halos imposible. Ang presyon sa lipunan ay napakalaki. Kung hindi ka sumusulong, itinatawid mo ang iyong sarili bilang isang duwarde sa harap ng iyong mga kapwa at dinidisgrasyo ang iyong pamilya. Iniulat ng ilang piloto na ang mga opisyal ay simpleng magbabasa ng mga pangalan mula sa isang listahan at ang mga pinangalanan ay inaasahang tatanggap ng walang tanong. Ang ilusyon ng pagpili ang nagpagana sa sistema. Pinahintulutan nito ang lahat na mapanatili ang katang-isip na ang mga lalaking ito ay namatay ng kusang loob para sa emperador. Kapag napili na, ang mga piloto ay sumasailalim sa espesyalisadong pagsasanay. Kahit na ang pagsasanay ay halos masyadong mapagbigay na salita para sa natanggap ng marami. Ang mga bihasang piloto ay nakakuha ng halos 1 linggong pagsasanay. Siyang mag-stybong recruit ay nakakuha ng kasing kaunti ng 40 hanggang 50 oras ng kabuuang tagubilin sa paglipad. Halos sapat na para mag-take off, lumilipad sa formasyon at mag-crash sa isang target. Hindi sila natuto kung paano lumanding dahil hindi na nila kailangang gawin iyon. Hindi sila nagsanay ng evasive maneuvers dahil mas mahalaga ang pag-iipon ng gasolina para sa panghuling pagsalungat. Natuto sila ng mga pangunahing kaalaman sa aerial navigation kung paano matukoy ang mga uri ng barko upang maprioridad ang mga target. At ang pinakamahalaga, ang eksaktong anggulo at bilis para sa maximum na pinsala sa impact. Ang ilan ay nagsanay sa mga wooden mock-ups ng mga carrier deck na itinayo sa mga gilid ng burol. Itinuro ng mga instruktor na target ang base ng island ng barko o ang mga elevator sa mga carrier. Mga puntos kung saan magdudulot ng pinakamataas na panloob na pinsala ang isang crash. Ang mismong eroplano ay nagkakaiba-iba ang kalidad. Ang mga unang kamikaze ay lumipad sa mga karaniwang fighter tulad ng Mitsubishi A-6M0. Inalis ang defensive armament upang makatipid ng timbang at mapataas ang bilis. Habang umuusad ang digmaan at nagiging bihira ang mga eroplano, nagdisenyo ang Japan ng mga eroplano na partikular para sa mga suicide mission. Ang Yokosuka MXY-7 Oka ay isang manned cruise missile lamang sa esensya. Isang maliit na cockpit na nakakabit sa isang rocket engine at 1,200 kilo ng mga pasabog. Tinawag ito ng mga piloto na Ohka, Cherry Blossom. Ako ngunit tinawag ito ng mga Amerikanong pelayo na Baka, Idiot. Dahil tila baliw ito. Dinala ito sa ilalim ng isang bomber hanggang malapit sa target. Pagkatapos ay inilabas upang lumutang bago sindihan ang mga rocket nito para sa panghuling pagsalungat. Sa sandaling nasunog ang mga rocket, ang Oka ay umabot sa bilis na hanggang 650 milya bawat oras na ginagawa itong halos imposible na harangin. Ngunit ang mga bomber na nagdadala sa kanila ay mabagal at mahina, madalas na pinabagsak bago mailabas ang kanilang payload. Sa ibang mga kaso, lumipad ang mga kamikaze sa mga lipas na biplane, mga trainer, pati na rin mga wooden aircraft na napaka-primitive na halos hindi sila lumabas sa radar. Sa pagtatapos ng digmaan, napaka-desperado na ng Japan na nagtatayo sila ng Shinyo, mga suicide boat na puno ng mga pasabog. Bagamat mayroon silang mga plano para sa Kaiten, mga manned torpedo, kung saan ang isang piloto ay sasakay sa loob ng isang long-lance torpedo, manu-manong itinuturo ito papunta sa mga barko. Mahigit 100 lalaki ang namatay sa mga aksidente sa pagsasanay ng Kaiten bago paggamitin ang isa sa labanan. Ngayon pag-usapan natin kung ano ang nangyari sa mga oras bago ang isang misyon. Dito nagsisimula ang psikolohikal na kakilabutan. Sa gabi bago, dumalo ang mga pilotong kamikaze sa kanilang sariling mga seremonya ng paalam. Binibigyan sila ng formal na militar na libing habang buhay pa sila. Nagtatoast ang mga kasamahan sa kanila. Pinupuri ng mga komandanteng opisyal ang kanilang espiritu. Sumulat sila ng mga panghuling liham sa mga pamilya. Alam na ito ang magiging huling salita nila. Kinamamahagi ang militar ng espesyal na papel para sa mga liham na ito at pinahahalagahan ng mga pamilya ang mga ito bilang mga sagradong bagay. Maraming liham ang nagpapakita ng panloob na tunggalian na naramdaman ng mga lalaking ito. Tinanggap ng ilan ang kanilang kapalaran ng may tunay na paniniwala. Sumusulat tungkol sa kanilang karangalan na mamatay para sa emperador.
Ang iba ay nagsulat ng mga nakakode na mensahe na maiintindihan ng mga pamilya. Maingat na mga pagpapahayag ng pag-aalinlangan, takot o maging sentimiento laban sa digmaan na nakabalot sa tula. Censored ng militar ang lahat ng koreo, kaya natuto ang mga piloto na sumulat sa mga paraan na pumapasa sa inspeksyon habang inilalahad ang kanilang tunay na damdamin sa mga nagkakilala sa kanila ng mabuti. Sa umaga ng misyon, nagbibihis ang mga piloto sa malinis na uniforme. Ang ilan ay nagsuot ng mga hachimaki headband na may sumikat na araw o mga makabayaning slogan. Binibigyan sila ng seninbari, thousand-stitch belts, na ginawa ng kanilang mga ina o kapatid na babae, kung saan ang 1,000 babae ay bawat isa ay nagtahi ng isang tahi bilang panalangin para sa espiritu ng piloto. Tumatanggap sila ng espesyal na rasyon. Madalay sake, mga masarap na pagkain na hindi nila nakita sa loob ng maraming taon. Ang panghuling pagkain na ito ay kapwa regalo at manipulasyon, lumilikha ng pakiramdam ng obligasyon na ituloy. Ang ilang unit ay nagdaos ng mga seremonya kung saan ang mga piloto ay uminom ng sake mula sa espesyal na mga tasa. Pagkatapos ay pinagdurog ang mga ito upang simboluhin na walang pagbabalik. Nagbibigay ang mga commander ng mga espada ng samurai o iba pang karangalan. Binabanggit ang mga tradisyon ng mandirigma ng feudal Japan. Malinaw ang mensahe, hindi ka simpleng namamatay, sumasali ka sa sinaunang tradisyon ng sakripisyo. Pagkatapos dumating ang ritual ng pag-alis, nagtayo ang mga ground crew upang makita silang umalis, madalas na lantarang umiiyak. Umakyat ang mga piloto sa mga cockpit na alam na hindi na nila hahawakan muli ang lupa. Inalis ng mga mekaniko ang mga safety feature, minsan maging ang landing gear, upang maiwasan ang posibilidad ng pagbabalik o pagkabihag. Ito ay may dalawahang layunin. Nakatipid ito ng timbang at gasolina, ngunit inalis din nito ang tukso o posibilidad ng pagbabago ng isip. Ang ilang eroplano ay nasuhulan ng sapat lamang upang maabot ang target na ginagawang imposible ang pagbabalik kahit pa magbago ang isip ng isang piloto. Ang mga lipad papunta sa mga target area ay maaaring tumagal ng maraming oras. Isipin ang psikolohikal na pahirap na iyon. Nakaupo ng mag-isa sa isang makipot na cockpit, umaangal ang makina, alam na ang bawat minuto ng paglipad ay nagdadala sa iyo ng mas malapit sa tiyak na kamatayan. Ang ilang piloto ay kumanta ng mga awiting militar. Ang iba ay tahimik. Samahan sila ng mga fighter escort kapag posible, kapwa upang protektahan sila mula sa mga Amerikanong fighter at upang matiyak na isasagawa nila ang kanilang misyon. Ang mga escort na ito ay mag-uulat kung sino ang matagumpay na tumama sa mga target at kung sino ang nabigo o tumakas. Ang kahihiyan ng kabiguan ay sumunod sa mga pamilya sa loob ng mga henerasyon, kaya ang presyo na tapusin ang misyon ay napakalaki kahit lampas pa sa personal na takot sa kamatayan. Ngayon, narito ang hindi madalas na naiintindihan ng mga tao tungkol sa aktwal na pag-atake. Ipinapakita ng mga pelikula ang mga kamikase na tumatagos ng direkta pababa sa mga barko, ngunit ang katotohanan ay mas komplikado at, sa maraming paraan, mas nakakatakot. Maraming kamikase ang pinabagsak ng mga Amerikanong Combat Air Patrol bago pa man sila makarating sa fleet. Ang mga fighter ng US Navy ay liligid sa kanila sa malayo, sinusubukan na sirain sila bago sila makalapit. Ngunit ang mga kamikase ay hindi walang depensa. Maaari silang mabilis na lumiko, ginagawa silang mahirap na target. At kailangan lang nilang mabuhay ng ilang minuto pa. Ang mga nakapasa sa mga fighter ay nakaharap sa matinding anti-aircraft fire mula sa mismong mga barko. Bawat barko sa isang task force ay sisabog ng sabay-sabay, lumilikha ng dingding ng mga pabugang ng shell at tracer fire. Puno ng usok at metal ang langit. Karamihan sa mga kamikase ay naputol-putol sa balyena na ito. Ngunit ang ilan ay nakapasok. Ang panghuling pagsalungat ay karaniwang nagsisimula sa humigit kumulang 6,000 talampakan. Itinutulak ng mga piloto ang kanilang mga eroplano sa isang matarik na anggulo. Hindi masyadong patayo ngunit malapit, nagbibilis sa pinakamataas na bilis. Tinuntong nila ang mga tiyak na bahagi ng barko depende sa kanilang anggulo ng paglapit at ang halaga ng target. Mga flight deck sa mga carrier, mga tulay sa mga destroyer, ang waterline sa mas malalaking barko. Nyo nagulat ang mga Amerikanong pelayo na sa mga panghuling segundo,
Minsan ay makikita nila ang mukha ng piloto sa pamamagitan ng salamin ng cockpit. Ang ilang kamikaze ay dumating ng napakatulin na hindi na masusubaybayan ng mga anti-aircraft gunner. Ang iba ay lumipad ng mababa at mabagal, kinakaskas ang mga alon upang maiwasan ang pagtuklas ng radar hanggang sa huling sandali. Ang bilis ng impact ay karaniwang nasa pagitan ng 300 at 50 at 500 at 50 milya bawat oras, depende sa uri ng eroplano. Ngayon pag-usapan natin kung ano ang nangyari sa impact. Dito nagiging malinaw ang tunay na pagkasira. Ang isang Zero fighter na may dalang 250 kilo na bomba na biyahe sa 450 milya bawat oras ay tumutama sa deck ng isang barko na may lakas na humigit kumulang 6,000 pounds ng TNT equivalent. Kapag isinaalang-alang ang parehong detonasyon ng bomba at ang kinetic energy ng eroplano o gasolina at piloto. Hindi lang sumasabog ang eroplano, tumatimo ito. Ang engine block, ang pinakamabigat na bahagi, ay bumubutas sa mga steel deck tulad ng isang cannonball. Nangingislap ang gasolina sa lahat ng dako at nagsusunog. Lumilikha ng instant na impyerno. Ang bala sa loob ng eroplano ay sumusunog. Nagpapadala ng shrapnel sa lahat ng direksyon. Kung ang eroplano ay may dalang bomba o torpedo at marami ay ganoon, ang mga ito ay sumasabog sa impact o makalipas ang ilang sandali. Pinarami ang pagkasira. Ang epekto sa mga tripulasyon ng barko ay mapaminsala. Ang USS Bunker Hill ay tinamaan ng 2 kamikaze sa loob ng 30 segundo noong Mayo 11, 1945. Ang una ay bumagsak sa flight deck, tumagos sa hangar deck kung saan nakaparada ang mga ganap na nasuhulan at sandatahang eroplano. Ang nagresultang mga pagsabog at sunog ay pumatay ng 346 na lalaki at nasugatan ng 264 pa. Inilarawan ng mga survivor ang mga dingding ng apoy na gumugulong sa mga compartment, kinukuha ang lahat. Ang mga lalaking nahuli sa labas ay nasunog agad. Ang iba na nakulong sa ibaba ng mga kubyerta ay nakuluan ng buhay habang ang seawater na ginamit para sa pagpapatay ng apoy ay naging singaw. Ang ilan ay tumalon sa dagat para lamang masunog ng naglalabing aviation fuel na lumulutang sa ibabaw ng tubig. Nakaligtas ang barko ngunit halos hindi. Wala ito sa aksyon para sa natitirang bahagi ng digmaan. Naranasan ng USS Franklin ang mas masahol pa. Tinamaan ng mga kamikaze noong Marso 11, 1945 ang carrier ay nagdusa ng 724 na napatay at 265 na sugatan. Ang pinakamararaming casualty sa anumang barkong Amerikanong nakaligtas sa digmaan. Ang mga pagsabog ay pumunit sa hangar deck, nagpalabas ng chain reaction ng mga sumasabog na bomba at rocket. Ang flight deck ay lumutang pataas mula sa mga panloob na pagsabog. Ang mga katawan ay natagpuan na nadikit sa mga bulkhead ng init. Ang mga buong compartment ay napuno ng nakakalason na usok. Sinasakal ang mga maaring nakaligtas sa pagputok. Ang Franklin ay lumubog ng 13 degree sa starboard, patay sa tubig, naglalamab ang mga sunog. Ang hindi pagkalubog nito ay itinuturing na himala. Ang mga desperadong pagsisikap sa damage control ng tripulasyon, paglaban sa mga sunog habang nasa ilalim ng patuloy na pag-atake sa hangin, kumakatawan sa ilan sa pinaka-heroikong aksyon sa kasaysayan ng dagat. Ngunit narito ang isang bagay na mas nakakaistorbo pa. Mas tugay ng kamikaze ay hindi lamang pumapatay sa pamamagitan ng pisikal na pagkasira. Ang psikolohikal na epekto sa mga Amerikanong pelayo ay malalim. Isipin ang nasa isang barko kung saan alam mong ang mga kaaway na piloto ay aktibong nagtatangkang mag-crash papunta sa iyo. Walang depensa laban sa dalisay na determinasyon. Ang isang pilotong tinamaan ng anti-aircraft fire ay maaaring mayroon pa ring sapat na kontrol upang i-steer ang kanyang naglalabing basura sa iyong barko. Ang ilang nasugatan na kamikaze pinagkawag-kawag ang cockpit, naglalabing eroplano, ay nagawa pa ring mag-crash sa kanilang mga target sa pamamagitan ng dalisay na lakas ng loob. Nagulat ang mga Amerikanong gunner na ang pagbaril sa isang kamikaze ay madalas na hindi ito pinahinto. Kailangan mong ganap na sirain ang eroplano o patayin ang piloto ng agad. Hindi sapat ang simpleng pagpapasama nito. Ito ay lumikha ng kapaligiran ng kawalan ng pag-asa na nagod kahit sa mga veteranong tripulasyon.
Ang patuloy na stress ay humantong sa combat fatigue sa isang hindi pa nakitang antas. Ang mga pelayo ay nakatayo sa mga battle station sa loob ng maraming oras, minsan araw, tinitingnan ng langit, naghihintay sa susunod na pag-atake. Ang pagod ng kaalaman na ang kamatayan ay maaaring dumating sa loob ng mga segundo nang walang babala ay nagdulot ng marami sa mga psikolohikal na breaking point. Ang ilang lalaki ay tumanggi na pumunta sa itaas ng deck. Ang iba ay naging catatonic. Sinag-ulat ang Navy ng makabuluhang pagtaas sa tinatawag nilang operational fatigue. Mahalagang combat PTSD mula sa mga pag-atake ng kamikaze. Nabanggit ng mga medikal na opisyal na kahit ang mga lalaking nagpakita ng walang pisikal na pinsala ay nagpakita ng mga sintomas. Hindi mapigil na panginginig, kawalan ng kakayahang matulog, hysterical na reaksyon sa mga biglang tunog. Ang kawalang katiyakan ng mga pag-atake ng kamikaze ay partikular na traumatiko. Hindi mo ito mahuhulaan, hindi makipagtawaran, hindi makabuo ng epektibong kontra kapag nakatuon na ang piloto sa kanyang pagsalungat. Ngayon suriin natin ang aktwal na bisa ng mga taktika ng kamikaze dahil ang mga numero ay nagkukwento ng isang komplikadong kwento. Sa pagitan ng Oktubre 1944 at ng katapusan ng digmaan noong Agosto 1945, lumubog ang mga kamikaze ng 47 barkong alyado at nasira ang mahigit 300 pa. Pumatay sila ng humigit kumulang 4,000 naraang Amerikanong pelayo at nasugatan ang mahigit 4,800. Para sa pamumuhunan ng Japan, humigit kumulang 4,000 piloto at eroplano, iyon ay isang makabuluhang kita kumpara sa mga kumbensyonal na pag-atake. Ipinapakita ng statistical analysis na ang mga kamikaze ay may halos 15 hanggang 20% na success rate ng pagtama sa kanilang mga target, kumpara sa mas mababa sa 5% para sa mga kumbensyonal na pagsabog ng mga walang karanasang piloto. Ngunit narito ang bagay, ang tagumpay ay nangangahulugang iba-ibang bagay. Maraming tamang kamikaze ang hindi lumubog ng mga barko. Nasira nila ang mga ito ng sapat upang pansamantalang mapahinto sila sa aksyon. Ang tunay na halaga para sa Japan ay abala. Bawat nasirang barko ay kailangang umurong para sa mga pagkukumpuni. Bawat nalubog o nasirang barko ay kumakatawan sa mga mapagkukunan na nailayo mula sa mga nakakasakit na operasyon patungo sa mga pananggalang na hakbang at gawain ng pagkukumpuni. Ngunit ang taktika ay may lumiit na kita. Mabilis na nag-angkop ang mga puwersang Amerikano. Nagbuo sila ng espesyalisadong radar picket destroyer na nakaposisyon na 50 hanggang 75 milya mula sa pangunahing fleet upang magbigay ng maagang babala. Ang mga barkong ito ang nagtanggap ng pinakamaraming pag-atake. Sadya silang inilalagay bilang mga sakripisyo upang protektahan ang mga carrier. Ang USS Laffey, isang destroyer sa radar picket duty sa labas ng Okinawa, ay inatake ng 22 kamikaze sa loob ng 80 minuto noong Abril 16, 1945. 6 ang tumama sa barko. 4 na bomba ang tumama rito. Yun nakaligtas ang Laffey sa pamamagitan ng hindi kapanipaniwalang damage control at simpleng kapalaran, ngunit 32 lalaki ang namatay at 71 ang nasugatan. Ang mga kwento na tulad nito ay karaniwan sa mga barko ng radar picket na may casualty rate na higit sa anumang ibang uri ng sasakyang dagat. Nag-evolve din ang mga taktika ng Amerikanong fighter. Natuto ang mga combat air patrol na harangin ang mga kamikaze sa pinakamataas na distansya, madalas na 50 milya mula sa fleet. Itinuro sa mga piloto na target ang makina ng kamikaze, hindi ang cockpit. Ang isang patay na piloto ay maaaring pa rin gumabay sa kanyang eroplano sa target. Ngunit ang isang patay na makina ay nangangahulugang ang eroplano ay nawala ng bilis at altitude, nagiging mas madaling target. Nagbago ang doktrina ng naval anti-aircraft upang bigyang diin ang napakalaking lakas ng armas sa panghuling approach window. Sinanay ng mga barko ang kanilang mga tripulasyon upang patuloy na pumaputok kahit mukhang tiyak ng matamaan ng isang kamikaze, dahil kahit ilang round pa ay maaring maistorbo ang kanyang aim ng sapat upang makagawa ng miss o mabawasan ang pinsala sa impact. Ngayon kailangan nating pag-usapan ang nangyari sa mga pilotong nakaligtas sa kanilang mga misyon. Dahil oo, ang ilan ay nakaligtas.
Hindi lahat ng pag-atake ng kamikaze ay matagumpay at ang ilang piloto ay bumalik sa base. Iba-iba ang mga dahilan, mga pagkabigo sa mekanismo, kawalan ng kakayahang hanapin ang mga target, panahon na puwersahang mag-abort ng misyon o sa ilang kaso sadyang pag-iwas. At dito lumabas ang isa pang antas ng kakilabutan. Just yung mga pilotong bumalik ay nakaharap agad sa suspitsyon ng kaduwagan. Ang ilan ay binugbog, ang iba ay inilayo. Marami ang paulit-ulit na ipinapadala pabalik hanggang sa matagumpay silang mamatay. Mayroong mga dokumentadong kaso ng mga piloto na lumilipad ng 5 o 6 na suicide mission bago sa wakas ay mapatay. Isipin ang psikolohikal na kalagayan ng isang lalaking naghanda na para sa kamatayan, nagpaalam sa lahat ng mahal sa buhay, tinanggap ang kanyang kapalaran para lamang makaligtas sa pamamagitan ng pagkakataon at pagkatapos ay iutos na gawin muli ang lahat. Ang ilang piloto ay sinadyang pinasabog ang kanilang mga misyon. Itatambak nila ang kanilang mga bomba sa karagatan pagkatapos ay mag-ulat ng pagkabigo ng kagamitan. Sadyang papalaypayin ang kanilang mga target. Ang mga lalaking ito ay namuhay sa patuloy na takot na matuklasan dahil ang parusa ay hindi lamang kamatayan, ito ay kamatayan pagkatapos ng pampublikong kahihiyan at dishonra sa kanilang mga pamilya. Ilang piloto ang lumabas sa mga dekada mula nang matapos ang digmaan upang aminin na hindi sila kailanman nagnanais na mamatay at aktibong umiwas sa labanan kapag posible. Ngunit hindi sila makapagsalita nito sa loob ng maraming taon kahit matapos ang digmaan dahil ang kahihiyan sa lipunang Hapon ay napakalaki. At pagkatapos ay may mga guro. Ang mga instruktor sa pagsasanay ng kamikaze ay nakaharap sa sarili nilang psikolohikal na impyerno. Itinuro nila sa mga batang lalaki, madalas na mga teenager, kung paano epektibong patayin ang kanilang sarili. Pinanood nila ang klase pagkatapos ng klase na nawawala sa mga misyon na alam ng lahat ay isang paraan lamang. Ang ilang instruktor ay nag-ulat na pakiramdam nila ay parang mga tagabitay. Ang iba ay nag-rationalize nito bilang pangangailangan para sa pambansang kaligtasan. Hindi ba baba sa isang opisyal sa pagsasanay ay nag-suicide mismo mula sa pagkakasala, hindi makayanan ang pagpapadala ng mas marami pang batang lalaki sa kanilang kamatayan? Ang pamahalaan at militar ng Hapon ay gumawa ng pambihirang hakbang upang luwalhatiin ang mga pilotong kamikaze upang mapanatili ang morale at pag-recruit. Inilalarawan ng state media ang mga ito bilang mga banal na bayani, umakyat sa pagkadiyos sa kamatayan. Nangako ang Yasukuni Shrine na itatago ang kanilang mga espiritu kasabay ng pinakadakila na mga mandirigma ng Japan. Itinuro ng mga paaralan sa mga bata na pahalagahan ang mga pilotong kamikaze. Ipinapakita ng mga pelikulang propaganda ang mga piloto na ngumingiti at masigasig, sabik sa karangalan ng sakripisyo. Ngunit nagsasabi ng ibang kwento ang mga pribadong liham at talaarawan. Tinanggap ko na ang aking kapalaran, ngunit hindi ko masabing masaya ako dito, isinulat ng isang piloto. Isang pagkakamali ang digmaang ito, ngunit dapat gampanan ko ang aking tungkulin, isinulat ng isa pa. Ang mga boses na ito ay pinigilan hanggang matagal na pagkatapos ng digmaan. Ang kulto ng kamikaze ay kumalat lampas pa sa mga piloto. Sa kalagitnaan ng 1,945, nagsasanay na ang Japan ng mga kamikaze frogmen upang lumangoy patungo sa mga barko na may mga pasabog na nakakabit sa kanilang mga katawan. Nagbuo sila ng mga kamikaze midget submarine. Nagplano sila ng massed na kamikaze glider attacks gamit ang mga tropa na armado lamang ng mga granada at pasabog. Gumawa pa ng mga plano ang militar para sa mga ground-based na kamikaze attacks kung sakaling salakayin ng mga Amerikano ang mga home island. Mga sibilyan na armado ng mga kawayan na sibat at pasabog, inutusan na ihulog ang kanilang sarili sa ilalim ng mga tangke. Ang pilosopiya ay lumago mula sa desperadong taktika patungo sa genocidal na estratehiya ng bansa. Ngayon pag-usapan natin kung ano ang nagwakas sa programang kamikaze. Hindi ito ang mga depensa ng Amerika, kahit naging lalong epektibo ang mga ito. Hindi ito ang pagkilala ng Hapon sa mga limitasyon ng taktika. Ito ay ang mga atomic bomb sa Hiroshima at Nagasaki. Sinundan ng anunsyo ng pagsuko ng emperador noong Agosto 15, 1945. Kahit noon, ang ilang pilotong kamikaze ay tumangging tanggapin ito. Ilang barkong alyado ang inatake sa mga araw matapos ang anunsyo ng pagsuko,
hindi alam o ayaw maniwala na tapos na ang digmaan. Ang huling pag-atake ng kamikaze ay naganap noong Agosto, 15 mismo, ilang oras matapos ang broadcast ng emperador. Sa agarang kahihinatnan, ang relasyon ng Japan sa pamana ng kamikaze ay komplikado. Ang ilan ay nais kalimutan, lampasan ang kahihiyan ng mga desperadong taktika. Ang iba ay nais parangalan ang sakripisyo ng mga piloto, anuman ang kinalabasan ng digmaan. Ang katotohanan, tulad ng lagi, ay komplikado. Hindi sila mga halimaw. Sila ay mga batang lalaki, ang average na edad ay 23, nahuli sa mga sitwasyong labas ng kanilang kontrol, pinipigilan ng kultura, tungkulin, at direktang mga utos sa mga aksyon na ngayon ay nahihirapan tayong maunawaan. Ang mga Amerikanong nakilaban sa kanila ay may halo-halong damdamin din. Ang paggalang sa tapang ng mga piloto ay halo ng kakilabutan sa panatisismo na kailangan upang sadyang mag-crash sa isang barko. Maraming Amerikanong pilayo ang nag-ulat na matapos ang digmaan, nahirapan silang mapagtampo ang mga pilotong kamikaze ng individual. Ang mga lalaki ay biktima ng desperasyon ng kanilang sariling pamahalaan. Ang galit ay naireserba para sa pamunuang Hapon na nagpatupad ng ganitong patakaran. Inihayag ng mga investigasyon pagkatapos ng digmaan kung gaano kabata ang marami sa mga kamikaze. Ang ilan ay 17 taong gulang lamang. Ang mga estudyante sa unibersidad ay hinila mula sa mga paaralan at ipinadala upang mamatay ng may kaunting pagsasanay. Ang pag-aaksaya ng kabataan, higit pa sa lahat ng iba pang pag-aaksaya ng digmaan, ay tila partikular na malungkot. Nawala sa Japan hindi lamang ang 4,000 potensyal na piloto, kundi 4,000 hinaharap na doktor, guro, ama, inobasyon. Isang halaga ng talento ng isang henerasyon na nilamon ng isang nabigong pagsisikap sa digmaan. Ngunit marahil ang pinakanakakaistorbong pahayag ay nagmula sa mga mananaliksik na sinisiyasat ang mga dokumentong militar ng Hapon sa mga dekada pagkaraan. Ang mga taktika ng kamikaze ay isinaalang-alang para sa paggamit ng maaga pa noong 1943, ngunit tinanggihan ng mga senior na komander bilang barbariko at hindi epektibo. Isinagawa lamang ang mga ito nang maging tunay na walang pag-asa ang sitwasyon. Ibig sabihin nito ay alam ng pamunuang Hapon na natalo na ang digmaan kahit na ipinadala nila ang mga lalaking ito sa kanilang kamatayan. Kaya ang mga kamikaze ay hindi isang landas patungo sa tagumpay. Sila ay isang naglalantad na taktika, nagbibili ng oras para sa... Walang plano, walang endgame. Puro pag-asa na kahit papaano ang mga Amerikano ay makikipagnegosasyon ng kapayapaan kaysa humingi ng walang kondisyong pagsuko. Ang pamana ng penomeno ng kamikaze ay lumalagpas sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ang taktika ay naimpluwensyahan ang mga estratehiya ng suicide bombing na ginamit ng iba't ibang grupo sa mga susunod na tunggalian. Ang psikolohiya ng mga operasyong martiryo, ang paggamit ng presyon sa lipunan upang mag-recruit ng mga mananakop, ang pagluluwal ng kamatayan para sa isang layunin? Lahat ng mga elementong ito ay lumabas sa mga taktika ng kamikaze at muling lumabas sa iba't ibang anyo sa mga sumunod na dekada. Pinag-aaralan ng mga military psychologist at mananalaysay ang programang kamikaze upang maunawaan kung paano maaring kumbinsihin ang mga ordinaryong tao na mag-suicide para sa mga pampulitika o militar na layunin. Ang mga aral ay madilim ngunit kinakailangan para sa pag-unawa sa pag-uugali ng tao sa ilalim ng matinding mga pagkakataon. Ngayon, maaari kang bumisita sa Chiran Peace Museum para sa mga pilotong kamikaze sa Japan. Ito ay nagtataglay ng mga liham, personal na kagamitan, at mga litrato ng mga lalaking lumipas sa mga suicide mission. Ang paglalakad sa loob nito ay isang nakakapanahimik na karanasan. Napakabata ng mga mukha sa mga litrato. Ang mga liham ay napakatao, puno ng pag-aalala para sa pamilya, mga pagpapahayag ng pagmamahal, mga takot na mahina-hinang nagpapanggap na katapangan. To'y imposible silang makita bilang mga panatiko kapag nabasa mo ang isang 19 na taong gulang na sumusulat sa kanyang ina, humihingi ng tawad sa hindi pagiging mas magandang anak, nangangako na protektahan siya sa kamatayan tulad ng hindi niya nagawa sa buhay. Isang liham ang partikular na nag-aantala sa mga bisita. Sumulat ang isang piloto sa kanyang batang anak na babae, alam na masyadong bata pa ito upang matandaan siya.
Inilalarawan niya kung anong uri ng ama ang inaasahan niyang isipin siya. Sinabi niya sa kanya na maging mabait, maging malakas, parangalan ng kanyang ina. Sinabi niya na lumilipad siya upang protektahan ang kanyang kinabukasan, protektahan ang Japan mula sa invasyon, kahit alam niya na hindi na niya makikita ang kinabukasang iyon mismo. Nagtatapos ang liham, kapag matanda ka nang maintindihan mo ito, alamin mo na minahal ka ng iyong ama ng higit sa kanyang sariling buhay at ang lahat ng ginawa niya na umaasang mabuhay ka sa isang mas magandang mundo kaysa sa iniiwan niya. Ang kakilabutan ng pagiging isang pilotong kamikase ay hindi lamang ang kamatayan. Ito ay ang kaalaman na ang iyong kamatayan ay inayos, inutos, at ginawang hindi maaalis ng mismong lipunang pinamamatayan mo. Ito ay ang pagpigga ng isang habambuhay na pagpili sa isang puwersahang desisyon. Ito ay ang weaponization ng mga kultural na halaga, karangalan, tungkulin, katapatan, obligasyon ng pamilya, sa mga mekanismo ng sariling pagkasira. At marahil pinakanakakatakot sa lahat, ito ay ang kaalaman na ang iyong sakripisyo, gaano man ito katapang, gaano man ito katotoo, ay fundamentalmente walang saysay. Siya matatalo ng Japan ang digmaan kahit lumilipad ka o hindi. Mamamatay ka para sa wala, maliban upang maantala ang hindi maiwasan sa loob ng ilang araw o linggo. Kung nakarating ka hanggang dito, itype ang kamikaze sa mga komento at isaalang-alang ang pag-subscribe. Ngayon panoorin ang susunod na video na ito kung saan tinutuklas natin ang isa pang madilim na kabanata ng kasaysayan ng ikalawang digmaang pandaigdig na nagbago ng pakikidigma magpakailanman.